Isang noontime show nanganganib daw mawala, dahil hindi daw tinupad ang pangako sa mga boss ng TV network na nilipatan nila. Anong noontime show kaya ito? Isang The Bark Ads, may bagong award na naman. Isang The Bark Ads na naman nga ang nagkaroon ng bagong award, sa sinalihan nga nitong isang show sa TV5, na Masked Singer Pilipinas, na kung saan ay nanalo nga ng award si Singing Queen Anne, sa awarding ng Masked Singer Pilipinas noong August 30, 2025, bilang Best in the Moves Award. Ito nga ay dahil hindi nga lang pinakita ni Singing Queen Anne ang galing nito sa pagkanta, kundi maging sa galing din nito sa pagsayaw. Samantala, tila nanganganib naman daw ang isang noontime show ngayon, dahil nga sa hindi nga nangyari ang pinangako nito noon sa TV network na nilipatan nila. Pero anong noontime show nga kaya ito, na tinutukoy ng mga netizens? Kung ang mga netizens nga ang tatanungin, ay iisa lang nga ang mababasa dito, na patungkol nga sa tila panawagan nila sa GMA Network patungkol nga sa Showtime. At kahit nga sa ating channel ay ito din nga ang pinag-uusapan. Pero, bakit nga ba sinasabi ito ng mga netizens patungkol sa Showtime? Ito nga ay bukod nga sa sinasabi nila, patungkol sa mga isyu ng isang host ng Showtime. At ang pangalawa naman, ay may kinalaman na nga sa pangako ng Showtime at ABS-CBN kay Gozon noon. Pero ano nga ba itong pangako na ito na sinasabi nila sa comments? Mukhang ito nga ay may kinalaman noon kay Attorney Felipe Gozon, kay Carlo Katigbak at sa Showtime. Dahil kung babalikan nga ang matatandaang nangyaring contract signing noon ng Showtime at GMA Network noong March 2024, ay nabanggit nga noon ni Gozon na pinangako daw ng Showtime at ng mga boss ng ABS-CBN, na mas pagagandahin pa nila ang kanilang show na Showtime, sa paglipat nga nito sa GMA7. At ang matatandaang naging mensahe nga noon ni Gozon, na expectation sa Showtime, na inaasahan nga daw nito na mas tataas pa ang ratings ng Showtime, dahil bukod nga sa GTV, ay mapapanood na rin sila sa GMA7. Na mababasa ngang, I think we can expect more, mutually beneficial collaboration between ABS-CBN, that will benefit the viewing public. Kaya't I hope, pinangako naman sa akin ni Carlo na gagandahan niya yung programa nyo, ngayong dalawa na ang platforms nyong malakas. But even without Carlo's promise, alam ko naman yun. Kaya't we expect, I say expect not hope, na tataas ang rating ng It's Showtime magbuhat ng April 6, dahil dala-dalawa na ang malakas na platforms nyo. Na napag-usapan na rin nga natin noon. Na nangyari naman nga, dahil mula sa 3.6 na TV ratings ng Showtime noong July 2023, noong nasa GTV pa sila noon, ay mabilis ngang tumaas ang TV ratings ng Showtime noong April 6, 2024, sa paglipat nila noon sa GMA7, na umabot nga ng 9.6 ang TV ratings ng Showtime, at may 4.4 naman ang Itbulaga. Pero, pagkatapos nga ng pinakamataas na TV ratings na yan ng Showtime, ay hindi na nga ito nasundan pa, at hindi nga nila ito na-maintain, dahil bumaba pa nga ito noong April 8 hanggang April 11, 2024, na kung saan ay bumaba nga ng 8.7 hanggang 8.0 ang TV ratings ng Showtime, ilang araw lang matapos nilang mapanood sa GMA7. Welcome back mga ka-highlights!
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pagdating naman ng October 2024, ay mas bumaba pa nga ang TV ratings ng Showtime, at umabot na nga ng 7.3 hanggang 7.2. Yan nga ay laban sa dalawa lang na TV channel ng Itbulaga, laban sa 5 pinagsamang TV ratings ng Showtime. Pero, nito nga lang August 2025, ay makikita nga ang malaking ibinaba pa lalo ng TV ratings ng Showtime, na mula nga sa 9.6 noong 2024, ay umabot na nga lang ito ngayon ng 4.4 hanggang 4.9, nito lang August. Yan nga ay sa pinagsama ng 5 TV channel ng Showtime. Kung ikukumpara nga yan sa naging TV ratings ng Itbulaga, na bumaba man nga, ay hindi nga kagaya ng malaking ibinagsak ng TV ratings ng Showtime. Dahil kung titignan nga ay malapit pa rin nga ito sa mga naging TV ratings ng Itbulaga, matapos lumipat ang Showtime sa GMA7 noong April 2024, na may 4.4 na TV ratings nga noon. At nito nga lang August 2025, ay makikita ngang umabot ng 3.3 hanggang 3.7 ang TV ratings ng Itbulaga, na makikita ngang malapit pa rin nga ito sa TV ratings ng Itbulaga noong 2024, na umabot ng 4.4 TV ratings. Nauna na rin nating napag-usapan. At dahil nga dyan, ay mukhang hindi nga naging sapat ang naging pangako noon ng Showtime kay Gozon, na mas pagagandahin pa nila ang kanilang show sa paglipat nila sa GMA7. At ang malaking expectations noon ni Gozon sa Showtime, na mas tataas pa nga ang TV ratings ng Showtime sa paglipat nito sa GMA7, na kung titignan nga, ay bumagsak na nga ang TV ratings ng Showtime mula sa 9.6 noon, na umabot na nga lang ito mula 4.4 hanggang 4.9, na halos nagkakalapit na nga sa TV ratings ng Itbulaga sa TV5, na umaabot naman ng 3.3 hanggang 3.7. Kaya naman, dahil nga dito, ay ano nga kaya ang magiging hakbang dito ng GMA Network, na alam naman ng lahat na ayaw ng may show na may mababang TV ratings. Mangyayari nga kaya ang sinasabi ng mga netizens na mga nag-comment ng tila panawagan sa GMA Network, na palitan na ang Showtime. O mananatili pa rin nga ito sa noontime, dahil kung titignan ay mataas pa rin naman ang TV ratings nito kung ikukumpara sa Itbulaga, pero kapansin-pansin naman nga ang malaking ibinagsak ng TV ratings nito, na makikita ngang lumalapit na nga at dumidikit sa TV ratings ng Itbulaga, na mababa man, ay hindi naman ito bumagsak ng napakalaki gaya ng nangyari sa Showtime. Sa katunayan nga ay kung sa online naman nga ang titignan, ay makikitang araw-araw ngang pinapataob ng Itbulaga ang Showtime. Sa katunayan, ay mula nga noong August 25 hanggang August 30, ay makikita kung gaano kalakas ang Itbulaga lalo na nga sa online. Hindi nga lang yan, dahil 3 YouTube livestream na naman nga ng Showtime ang tinalo ng Itbulaga noong Sabado August 30, na makikita ngang kahit isama pa ang YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network at sa ABS-CBN Entertainment, ay aabot lang nga ito ng 133K, kung ikukumpara nga sa isa lang na YouTube livestream ng Itbulaga na umabot nga ng mahigit 181K. Dahil kung isasama pa ang YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5 na umabot ng 31K views, ay lalo nang ang tambak ang Showtime, dahil aabot na nga ito ng mahigit 212K views. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?